At sa nakaraan nating kwento, binanggit ni Vulcanus na may ilang beses na siyang nakasalamuha ang isang dakilang salamangkero na may pangalang Henry Morris, at ang mga katangian ng salamangkero ay nakikita rin niya ngayon sa kaharap niyang si Henry. Isinasaalang-alang ito ni Henry bilang isang papuri, dahil kilala ang Grand Duke Henry ng karamihan bilang isang taksil sa imperyo. Ngunit hindi sumang-ayon si Vulcanus, para sa kanya, hindi siya naniniwalang nakagawa ng pagtataksil ang dakilang salamangkero. Bahagyang ngumiti si Henry, napagtanto na sa kabila ng lahat ng nagbago, humanga siya na may naniniwala pa rin sa kanya, at labis siyang nagpapasalamat. Matapos pag-isipan, tinanggap ni Vulcanus ang alok ni Henry, kahit hindi pa niya batid ang lahat ng magiging bunga nito, pero naniniwala siya kay Henry kaya handa siyang ituloy ito. Nakipagkamay silang dalawa bilang kasunduan, pinahalagahan ito ni Henry, ngunit bigla niyang naalala na may isa pa siyang kailangang ayusin na hindi maaaring ipagpaliban. Sumagot si Vulcanus na hindi niya alam kung ano yun, pero handa siyang tumulong kung kinakailangan. Dahil sa sagot ng mayor, ngumiti si Henry at taos-pusong muling nagpasalamat sa kanya. Kinabukasan, nag-teleport si Henry sa kampo ni Count Eisen malapit sa Shahatra. Naisip niyang kung sinabi lang niya noong una sa Count na siya ay salamangkero, mas pinadali nito ang paglalakbay niya. Pumasok siya sa tolda ni Count Eisen at humingi ng paumanhin sa pagkaantala. Ngunit, masaya siyang makita ng Count, at tiniyak ni Count Eisen na hindi siya huli at pwede siyang magpahinga muna. Ngumisi si Henry, napansin niya na mas pinasimple ang mga armament ng lahat ng mga sundalo gaya ng inirekomenda niya. Kinumpirma ni Eisen ang utos ni Henry, at pinasuot din niya ang lahat ng sundalo ng sutra, ang kasuutan ng mga taga-Shahatra. Dahil dito, pinuri ni Henry si Count Eisen dahil sa mahusay niyang desisyon. Ngunit, nagbago ang ekspresyon ng Count, kahit anong isipin niya hindi niya maintindihan kung bakit tinawag na punitive force ang grupo, samantalang simple lang ang kanilang kagamitan, nag-alala siya kung magiging epektibo ito. Tiningnan ni Henry ang mapa, at sinabi niya sa Count na huwag mag-alala, dahil sa mga nagdaang araw ay hindi pa nila susubukang supulan ang mga rebelde. At ayon kay Henry, ang iba pang mga Count ay gagawin din ang pareho, dahil ang pagliligtas sa royal family na nagtatago sa ligtas na sona at pag-alam sa mga puwersa ng kaaway ay isang prioridad. Itinaas ni Henry ang isa niyang kamay, at tiniyak niya na ang pagliligtas sa royal family ay dapat ipaubaya na sa 2 Count. Nababahalang tinanong ni Count Eisen, kung hindi ba magkakaroon ng malaking pagkakaiba sa karangalan o merito. Pero siniguro ni Henry na ang pinakamahalaga ay mapatigil ang mga rebelde at mabawi ang ibinagsak na kuta. Napahalukip-kip siya at sinabi na sa oras na yon, ang pagliligtas sa royal family ay walang halaga, parang isang kukulang sa maliit na daliri. Naglabas si Henry ng 2 bag ng kabayong sapatos sa harap ng konde, mga sapatos na walang nakakaalam. Hawak ang isang bagay, ayon kay Henry, ito'y mga mahiwagang sapatos ng kabayo na gawa sa mushu. Kapag ito'y ginamit sa mga kabayong pandigma, kasinggaan na sila ng mga kamelyo sa pagkilos. Umupo ng komportable si Conde Eisen, at nagtanong kung hindi ba mas madali at mas mura na lang bumili ng kamelyo, sa halip na gamitin ang mga ito. Pero tinanggihan ito ni Henry at handang ipaliwanag kung bakit mas matipid ang ganitong paraan. Kapag isinama ang gastos sa pagbili at pag-aalaga ng kamelyo, mas mura pa rin ito. Napangiti siya, at napagtanto ng konde na tama si Henry, at hindi niya ito naisip. Pumalakpak siya at ang kanyang mga tauhan para kay Henry. Ipinaliwanag din ni Henry na walang mas mahusay sa galaw na mga kabayong pandigma kaysa sa mga pag-aari ng pamilya Shonan. Dagdag pa niya, si Conde Eisen ay mas lamang sa ibang mga konde sa maraming aspeto. Huling inatasan ni Henry si Vulcanus na gumawa ng magic horseshoes, ito ay dahil kailangan niyang manaig sa pagsupil at gawing marquis si Eisen. Hindi nagtagal bago natapos ang gawain ng pagkabit ng mga mahiwagang sapatos para sa kabayong pandigma. Di naglaon, sina Henry at Eisen ay tumuloy na upang makipagkita sa iba pang mga konde. Sina Conde Oscar at Conde Therion ay nasa loob ng tolda,
naghihintay sa pagdating ni Conde Aizen. Pumasok si Aizen at humingi ng paumanhin sa pagkaantala, ngunit tinanggap siya ng mga konde at pinatuloy. Hinintay ni Henry na ipakilala siya, sabi ni Conde Aizen, nasa harap niya si Conde Oscar ng pamilya AG at si Conde Terrien ng pamilya Falcon. Pagkatapos yumuko, bumati si Henry at nagpakilalang isang basalyo mula sa pamilya Shonan. Nagulat si Conde Oscar dahil hindi niya alam na may basalyo pala si Conde Aizen. Sa galak, nilagay ni Aizen ang kamay niya sa balikat ni Henry, at sinabi sa lahat na kaibigan niya, na ito ang kanyang kamay at paa, at madalas na silang magkikita. Naalala bigla ni Henry na ang mga kaalyado niyang sina Grand Duke at Grand Marquis ay pinatay na, at ang mga lalaking ito ang pumalit at nagtagumpay sa posisyon. Habang pinagmamasdan ni Henry ang kanilang mga pawis na mukha, napansin niyang pilit silang nagiging magalang pero hindi maitago ang kasakiman sa kanilang mga mata. Bigla, nag-iba ang aura ni Henry. Buo ang loob niya na hindi niya sila bibigyan ng pagkakataon. Nagmungkahi si Aizen, na simula na ang plano upang iligtas ang royal family ng Shahatra. Simple lang ang sitwasyon, ang royal family ng Shahatra at ang kanilang mga tagasunod ay nasa isang lihim na ligtas na lugar malapit sa oasis sa Timog Kanluran. Nagtanong si Conde Aizen sa lalaki, kung ang royal family ba ay naghihintay ng tulong mula sa Imperial Army. Ipinaliwanag ng mensahero na ang lugar na ito ay tinatawag na Mata ng Khan, at tanging ang mga miyembro ng royal family ang nakakaalam nito. Idinagdag pa sabihin ng mensahero na si High Priest Burm lang ang nagpapanatili ng mahiwagang harang, ngunit may hangganan ang kanyang lakas at ang mahiwagang harang ay hindi isang bagay na tatagal magpakailanman, kaya dapat silang magmadaling tumulong. Tinanong ni Conde Aizen kung saan eksaktong matatagpuan ang Mata ng Khan. Tinuro ng mensahero ang lokasyon sa mapa, at ipinaliwanag na ito ay nasa tabi ng isang tatsulok na pader na bato malapit sa kanila. Sinabi pa niya kay Aizen na kung sasama ang konde sa kanya, aalisin ni High Priest Burm ang mahiwagang harang. Nais malaman ng Conde Aizen kung gaano karaming puwersa ang malapit na nakatalaga. Pero hindi alam ng mensahero ang eksaktong bilang. Ayon sa ulat, may mga rebelde na palaging nagpapatrolya sa paligid. Nagpahayag si Aizen na talagang sabik silang mahanap ang hari, at kapag nahuli nila ang hari, tiyak na matatapos ang lahat. Ngunit, tiniyak ni Aizen na kailangang gawin ng lahat ang kanilang makakaya upang mailigtas ang hari. Samantala, nagtataka si Henry kung sino talaga ang pinuno ng mga rebelde kaya nagtanong siya sa mensahero. Pinaalam ng mensahero na ang pinuno ng rebelde ay si Benedict Caliph, na dating ministro ng Sandatahang Lakas. Laking gulat ni Henry nang marinig ang pangalan na Benedict Caliph, hindi niya inaasahan na sa lahat ng tao, siya pa ang magiging pinuno ng mga rebelde at ito ay nagpapaalala sa kanya ng digmaang sibil. Si Benedict, kilala rin bilang Desert General, ay ang pinakamagaling na mandirigma sa disyerto. At tinatawag din siyang The Sword of Ra. Napagtanto ni Henry na ang Ra ay ang Diyos ng araw, at ang tanging kinikilalang Diyos ng mga taga-Shahatra. Si Benedict ay hindi lang sundalo, kundi isang God's avatar. Dahil dito, naisip ni Henry na baka mas mahirap sugpuin ang rebelyon kaysa sa inaakala niya. Naalala niya si Benedict, na hindi lamang bihasa sa pakikipaglaban, dahil siya ay isang God's avatar, may kakayahan pa siyang humiram ng kapangyarihan mula sa Diyos, tulad ng Pope. Naniniwala si Henry na si Benedict ay may taglay na mga mata ng disyerto, at tila nakikita nito ang lahat sa disyerto. Meron din itong Sun Sword, isang sandata na taglay ang enerhiya ng araw. Maliban pa dito, may kakayahan din si Benedict na kontrolin ang buhangin. Naisip ni Henry kung sapat ba ang lakas ng mga sundalong naririto, lalo na't karamihan sa kanila ay walang karanasan sa pakikipaglaban sa gitna ng disyerto. Nagsalita si Conde Aizen, at malinaw na sa kanila na hindi lang itong isang simpleng rebelyon, kundi isang alitang personal, isang paghihiganting malalim ang ugat. Ngunit, naisip ni Aizen na kung dapat pa ba silang makialam, dahil sa totoo lang, wala namang pakialam ang imperyo kung sino ang maging hari,
basta't nananatili ang relasyon ng Panginoon at tagasunod, at tinanong niya sa mensahero kung tama ba siya. Pero sumingit si Henry at pinabulaanan ito, at sinabing hindi iyon totoo. Ayon sa kanya, ang rebelde ay parang asong nangangagat, kapag nakagat na ang amo, walang garantiya na hindi rin ito kakagatin ang imperyo sa hinaharap. Napaisip ang mga konde na tama si Henry, sumang-ayon din si Konde Oscar sa kanya. Sa kasalukuyang sitwasyon, naniniwala si Henry na makabubuting tulungan nila ang pamilya ng hari ng Kan, kapalit ng mas mataas na tributo. Kinumpirma ni Count Eisen na may kapalit nga ang pabor sa pabor. Sumagot si Henry, ang asong suwail ay dapat putulan ng ulo, masisiyahan ng emperador kapag bumalik si Eisen na may dalang regalo. Nagpasya si Eisen, rebelde man o hindi, ang unang layunin ay makuha ang ulo ni Benedict Caliph, sa halip na magplanong sakupin ang rebelyon. Pero sa isip ni Henry, alam niyang abala na siya sa pagplano sa mismong pagpatay sa emperador at sa mga aristokrata. Hindi niya kailangan ng lalaking katulad ni Benedict na humaharang sa kanyang plano, at ang pakikialam ni Benedict ay dagdag problema lamang kaya habang maaga pa kailangan na itong patayin. Paalala ni Konde Oscar, kailangan munang makipag-usap sa leader ng mga rebelde bago ang anumang bagay. Ngunit tiwala si Henry, hindi na kailangang lahat sila ang pumunta, sapat na siya at si Eisen ang makipagkita sa pinuno ng rebelyon. Nagulat si Oscar sa kapal ng mukha ni Henry at galit na tinanong kung ano raw ang sinabi niya. Tumindig si Henry, yumuko at nagbigay galang, at umaasa siyang sana ay maunawaan nila. Sabay ipinaliwanag niya kay Konde Oscar at Konde Terrian, bago pa sila dumating, ininspeksyon na niya ang mga kawal nila, at wala silang kahandaan para sa disyerto. Nagulat si Terrian, at agad na tanong kung ano ang ibig sabihin ni Henry, tungkol sa kahandaan sa disyerto. Bago pa man siya sumagot, napansin ni Henry na hindi mapigilan ni Count Eisen na ngumiti, at alam niyang inaasahan na nila na ang sitwasyon ay naayon sa kanilang plano. Muli siyang humarap kay Konde Terrian, at pinaliwanag ni Henry na hindi akma ang mabibigat na baluti ng mga sundalo para sa buhanginan. Pinakita ni Henry sa mga konde, sitwasyon ng mga kawal nila kumpara sa kawal ni Konde Eisen, at sinabi na wala silang suot na sutra o panangga laban sa matinding init ng araw. Idinagdag pa ni Henry, na kung sila ay magkakamping sa gabi, kakailanganin nila ng panggatong, tinuro niya ang mga kawal nila, at sinabing mukhang hindi rin nila yun napaghandaan, muling yumuko si Henry sa harap nila, pero kung mali siya, at kung hindi niya lubos na namamalayan at lumampas sa mga sinabi, handa siyang humingi ng tawad. Sa inis, hinarap ni Terrian ang mensahero para kumpirmahin ito, ngunit hindi ito makapagsinungaling ang sinabi ng mensahero, na tama nga si Henry. Dagdag pa niya, alam niya ang sitwasyon at paghahanda para sa disyerto. Mabilis na nagplano si Henry, siya at ang unit ng pamilya Shonan ang pupunta at haharap kay Benedict. Sa kabilang banda, ang mga konde at ang mensahero ang tatutok sa pagliligtas sa royal family. Naguguluhan si Henry, naisip niya na bakit tila mas interesado pa sila sa misyon na mas delikado, sa halip, ang pagliligtas sa maharlikang pamilya ay isang mas magandang opsyon para sa kanila. Naramdaman ni Henry ang pagdududa nila, dahil lang sa ibinibigay nila ang pagliligtas ng maharlikang pamilya, na kung saan ay ang pinakamahusay na paraan upang makakuha ng mataas ng merito. Hawak ang dibdib, ipinaliwanag niya na wala dapat pagdudahan, kahit siya ay tapat na lingkod ng Shonan, ngunit ang kanyang pinakamataas na prioridad ay ang kapakanan ng imperyo at ang kaligtasan ng kanilang kamahalan. Sa huli, sumang-ayon si Count Terrian sa kanya, si Count Oscar naman ay nagmungkahing hatiin na lang ang mga tungkulin. Nang walang tutol, kahit si Eisen wala man lang sinasabi kahit si Henry ang nagdedesisyon, at napagtanto ni Henry na buo na ang tiwala ni Konde Eisen sa kanya. Pagkatapos, sinabi ni Henry na sa oras na maging handa ang lahat, sisimulan na nila ang kanilang kani-kanyang misyon. Tumango ang lahat ng konde kay Henry, bilang pagsang-ayon sa plano. Matapos ang pagpupulong, naiwan na lang sa loob ng tolde si Count Eisen at si Henry. Hindi na napigilan ng konde ang paghanga kay Henry,
kaya humahalaklak ito sa galak. Habang tumatawa, sinabi niya na walang katulad ni Henry, isa talaga siyang pinakamahusay na tagapayo na maaasahan. Aniya ni Henry, masyado lang mataas ang tingin sa kanya ng konde. Talagang humanga si Count Eisen sa malalim na paghahanda ni Henry, at tinanong kung paano niya inihanda ang lahat ng ito ng mas maaga. Samantala, ang hukbo ng Shonan ay nagsimulang magmarcha patungo sa disyerto ng Shahatra. Salamat sa mahiwagang sapatos ng kabayo, mabilis at walang hirap ang kanilang paglalakbay sa gitna ng disyerto. Habang sakay sa kabayong pandigma, masiglang ibinalita ni Count Eisen na napakadaling paandarin at napakabilis ng mga kabayo nila ngayon. Tumugon naman si Henry at sumang-ayon bilang kumpirmasyon. Sabi pa ni Eisen, talagang kahanga-hanga ang mahiwagang sapatos ng kabayo, parang milagro. Nangako siyang sa pagbabalik nila, bibigyan niya ng malaking gantimpala si Henry bilang pasasalamat. Ngumiti si Henry at nagpasalamat sa konde, sinabi niya sa loob lang ng ilang araw ay makakarating na sila sa kabisera ng Khan. At ang kabisera ng Khan ay matatagpuan sa timog ng oasis. Pagkalipas ng 2 araw, narating na ng hukbo ng Shonan ang kabisera ng Shahatra. Pagdating nila sa bayan, bumaba sila sa kabayo at nag-ikot-ikot para tumingin-tingin. Napansin ni Henry na matagal na siyang hindi nakakabisita sa Khan. Habang papalapit siya sa isang kilalang palatandaan ng lugar, napaisip siya kung maaari pa rin ba niyang akyatin ang tinatawag nilang hagdanan papunta sa araw. Matagal na niyang hindi ito nakita, pero nananatili pa rin kamangha-mangha, kaya nga tinawag na hagdanan sa araw. Pero bago pa siya makalapit, biglang bumaba mula sa hagdan ang mga sundalo ni Benedict Caliph, may daladalang sibat na may pulang laso. Agad na inutusan ni Henry si Benedict na lumabas upang ipakita ang kanyang sarili, at ipakita ang kanyang paggalang sa imperyo. Ilang saglit lang, lumitaw si Benedict mula sa tuktok ng hagdan at, gamit ang mahika, tumalon ito pababa, parang pinapakita ang lakas niya na galing raw sa kanilang Diyos. Inisip ni Henry na tinatakot sila ni Benedict gamit ang kapangyarihan ng Ra, ang kanilang Diyos ng araw. Pagkatapos, lumapit at humarap si Benedict kay Count Eisen, sa malamig nitong aura, binati niya ang konde na isa sa mga dakilang bahay. Imbes na batian, sinampal agad siya ni Eisen sabay sigaw ng, ang kapal ng mukha niya at masyado siyang mayabang. Napangiti si Henry dahil sa napakagaling na ginawa ng konde, at interesado siyang malaman kung ano ang binabalak ni Eisen. Sa matinding galit, nagtitigan ang dalawa habang nilalabas ang kanilang mga aura. Subalit sa halip na magalit, yumuko si Benedict sa harap ng konde at humingi ng paumanhin dahil sa ipinakita niyang bastos na ugali. Tiningnan niya ang konde, at sinabing wala raw siyang intensyon na bastyusin ang Count. Samantala, sinabi ni Henry sa kanyang isipan na hindi sapat ang sorry para mawala ang tensyon sa ere, at halatang hindi pa siya masyadong sumusuko sa Count. Nakataas ang kilay ni Eisen, sinabi niyang kung mauulit pa ang pagmamataas ni Benedict, may kapalit itong mabigat na parusa. Pagkatapos magbigay galang, inalok ni Benedict na samahan sila papunta sa palasyo. Masaya si Henry dahil naiwasan nila ang labanan at walang kwentang titigan, isang bagay na gusto niyang iwasan mula't simula. Habang naglalakad sila sa loob ng palasyo, napansin ni Henry na halos lahat ng tao ay nakatingin kay Benedict, na tila ba siya ang bida. Habang nakasunod sa likuran, lumingon siya kay Benedict Caliph, at sa isipan ni Henry malinaw na si Benedict ay may balak ng maging isang tiranong hari sa hinaharap.